Hello mga kablagbag. Ako si Edwin mag-launch ulit para pag-usapan po natin yung mga nagsasabi sa akin na bakit daw ba mag-a-abroad pa kung ang medyo maingay, nasa trabaho po ako eh. Actually, yung trabaho ko nasa gate lang o sa bakuran lang ng boss ko. Online marketing ako sa isang company. Small company. Technician din ako, biomedical technician. By the way, anyway pala, by the way. Anyway, pag-uusapan natin bakit daw pa mag-OFW kung ang sahod lang ay 25,000 kitain daw rito sa Pilipinas. Oo, kung supervisor ka, kung madiskarte ka. Pero ang diskarte naman kung iyo-iyo naniniwala ako doon. Kung madiskarte ka, usayo sa'yo. Kasi may mga discarding alam na hindi rin ganun pinapalad. Ito kasi kung OFW ka sa Middle East, 25,000 sabihin mo, more or less 25,000 yung sinasahod mo. Mangyayari kasi noon, libre bahay, libre tubig, libre transportation. Baga 25,000 malinis. Dito ba sa atin, ganun ba ang mangyayari? Kung halimbawa, sabi mo, sumasahod ka 25,000. Halimbawa, hindi ka mag-tax. Hindi magta-tax. O yung mga PhilHealth, SSS, para sa iyo benefits. Pero ang sa akin lang ay kahit paano makaipon tayo. Kasi sa 25,000 sasahurin mo, malinis, sa abroad. O sabi mo, bigay mo yung 15 sa pamilya mo, may 10 ka pa. Asay lang, siyempre kung magtitipid tayo. Ako sanay ako ron sa pagtitipid kahit paano. Kahit pag-uwi, kahit paano meron tayong tatabi, napaayos ng konti ng bahay, CR or whatever na kailangan sa bahay natin. Pwede naman yun. Ang point naman ng mga nagsasabi kung 25,000 yun daw, kung na sila mag-aab. It's up to them. Okay lang naman din yun, mga kablagbag. Okay lang din naman yun. Yun ang ano nila, yun ang opinion nila. Kung makapagtabi ka ba naman ng 25,000, okay na kung buo mo uuwi. 25,000, okay na. Siyempre, meron pa tayo mga bayarin ng bills, may iwasan. Akin lang, kanya-kanya opinion tayo. Pero, hindi kasi lang naranasan yung pag-OFW. Ako kasi, 2 beses ako nag-Saudi. Ayun, sahod ko, more or less, ganun lang din naman. Diskarte lang din naman doon na pwede ka malibre ng pagkain sa pakikisama ng sa kapwa Pilipino or sa merong kapwa tayong Pilipinong nagtatrabaho rin doon, ba, sa kantin o kung malapit sa kusina, pwede tayo malibre, gano'n. Yun, sa akin lang, gano'n lang ang opinion ko. Kanya-kanya pa rin naman tayo ng the end of the day, kanya-kanya rin tayo ng kung ano yung gugustuhin natin. Ako gusto kong mag-abroad talaga kasi naranasan ko na medyo maalwala kahit paano ang buhay pamilya natin sa Pilipinas. Yun nga pala, bukas isang buwan na yung yung iniintay kong working permit, kaloob ng Panginoon Diyos. Basta sabi naman ng HR sa Ireland na 2 to 3 months daw ang working permit. Kaloob niyang Lord yan na lumabas na ang working permit namin. 17 kami, first batch. Sana lumabas na ito. Dito na lang mga kabalagbag, short video lang ito para sa mga nagsasabing bakit ba alis dahil 25,000 lang, kikitain naman dito. Sa kanila pa rin yun. 25,000 kasi buo natin yung OFW, kung maramdaman mo yun, buo naman yun. Wala kang bayad sa ilaw, tubig, transportation, wala. Kaya asahan pa rin yun mga kablagbag. Sa mga aspiring na
na mag-OFW, nag-aanap work abroad, working for abroad. Dasal lang tayo, manalangin lang tayong hindi manalangin. Kaya ko sinasabi, manalangin, unang-una, mangarap, magplano, at higit sa lahat, umaksyon, huwag tayong aksyon, diskarte lang. Muli, ako si Edmond Maglonso, mga bag at sunod na video, pag-uusapan naman natin, ay habang naantay ang working permit, ano ba dapat mga gawin habang inaantay? God bless, ingat po kayo, and maraming salamat.